Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ang labing alaala ng nakaraan ay madalas na gumagawa ng paraan upang sila ay muling matatak sa isipan ng mga individual na nakalimot na sa kanilang kasaysayan. Paano kung sa iyong lugar na bakasyonan na pinuntahan ay merong magparamdam sa iyo na ganitong nilalang? Dear Papa Dudut, minsan talaga sa ating buhay ay may mga pagkakataon na may mga mararanasan tayong mga hindi maipaliwanag na bagay. Minsan ito ay sa sarili nating tahanan, ngunit may mga pagkakataon na nagaganap ito sa mga lugar na ating pinupuntahan. Hello po, ako nga pala si Hershey, hindi ko tunay na pangalan, 33 years old at nagtatrabaho bilang isang pribadong empleyado sa isang kumpanya. Napasulat po ako sa inyong programa dahil na nga din po sa nais kong ibahagi sa inyong mga tagapakinig ang istorya ng katatakutan na aking naranasan nung ako ay may bisitahing isang lugar sa probinsya. Actually, hindi lamang po ako ang nakaranas nito, madami po kami. Ang kumpanya po kasing aking pinapasukan ay nagsasagawa ng community service bilang corporate social responsibility nila. Ilan nga sa mga ito ay ang pagdayo sa ibang lugar at magsagawa ng mga tree planting activities. Annual na gawain na ito ng aking pinapasukan. Kaya naman kaming mga empleyado ay nakasanayan na din po ito. Parang normal na nga lang din sa amin ang pagkakawang gawa na ito. Sa tagal ko na nga dito ay parang nabisita ko na ang halos lahat ng mga lugar sa Pilipinas. Bakit kamo sa buong bansa? May mga branches kasi kami nationwide. Kaya kapag may mga ganoon na gawain ay may ilang mga piling empleyado na isinasama upang makapunta rin sa mga lugar na yon. Sa isa nga po sa mga pinuntahan namin ay doon namin naranasan ang aking ikakwentong istorya ngayon. Nagsimula nga po ito nang mapili ako na magpunta sa isa branch namin na matatagpuan sa Visayas. Siyempre itong ating ninyo ay super excited dahil nga sa bibihira naman ako makapunta doon at talagang matagal ko nang naririnig ang ilang mga magagandang lugar na maaaring mapuntahan dito. Pagdating nga ng araw ng aming alis ay binilinan kami ng aming mga head supervisors na mag-iingat sa pakikitungo sa mga tao doon. Sumang-ayon naman kaming lahat nakasama sa lakad na yon sa bawat sinabi nila sa amin. Isang linggo din kaming nanatili sa lugar na yon, Papa Dudut. Bagaman at isang araw lang ang mismong activity na gagawin namin ay may ibang mga plans pa ang aming mga supervisors doon. Kaya naman binigyan din nila kami sa time na gumala doon. May ibang program pa din kasi silang gagawin like feeding program sa mga orphanages sa lugar na aming pinuntahan. Nagpasya kami ng mga kasamahan ko na sumama sa aktibidad na ito dahil mahihilig din naman kami sa mga bata. Dumating ang araw ng aming pag-alis. Nagkita-kita na nga lamang kami noon sa office at doon ay sabay-sabay na kaming bumiyahe patungo sa aming destinasyon. Pagdating namin sa lugar na paggaganapan ng CSR activities namin ay nakipag-usap ang aming mga supervisor sa namumunong lokal doon. Malapit ang lokasyon namin sa isang lumang simbahan. Unang kita pa lamang sa simbahang yon ay tila may kakaiba na akong nararamdaman dito. Hindi ko naman kiniklaim na malakas ang sixth sense ko. Pero iba talaga ang pakiramdam ko sa simbahang yon.
Alam niyo yung pakiramdam na parang may tinatago itong lihim. Sinabi ko naman ito sa kasamahan ko ngunit tinawanan lamang niya ako. Ayon sa kanya ay luma na din daw kasi ang simbahang yon at baka kaya ganoon ang pakiramdam ko ay dahil sa itsura ng simbahan. Nang marinig ko naman ang paliwanag niyang ito ay nawala ang anumang nararamdaman kong takot. Mukhang tama naman ang katrabaho ko kaya naman iniwas ko na rin ang aking pagtingin sa simbahang yon. Nang matapos makipag-usap ang aming mga supervisor ay sinabi ng mga ito ang bilin ng mga lokal sa lugar na yon sa amin. Iwasan daw naming mapalapit sa may malaking balete tree doon dahil pinapaniwalaan ng mga taga doon ang naturang puno ay pinaninirahan ng mga engkanto. Kami mga lumaki sa lungsod na hindi naman sanay sa ganitong mga paniniwala ay medyo parang natatawa pa sa kanilang mga sinasabi. Dahil bilin nga sa amin ng aming mga supervisors na sundin ang paniniwala ng mga tao sa lugar na yon, ay nakinig naman po kami sa kanila. Matapos nga kaming kausapin ng aming mga supervisors ay nagsimula na rin kaming kumilos at gawin ang mga dapat naming gawin. Nasa kalagitnaan na nga kami ng aming ginagawa nang marinig namin na tila may isa sa mga kasamahan namin na lalaki ang pinapagalitan ng isang lokal doon. Agad namang lumapit ang aming mga supervisors sa kanila upang tanungin kung ano ang problema. Maging kami ay hindi na rin napigilan na magtanong dito dahil mukhang galit na galit ang mukha ng lokal na nandoon. Hindi ko naman masyadong maintindihan ang sinasabi nito dahil ibang salita nga ang ginagamit niya. Hindi naman ako marunong umintindi o magsalita noon kaya naman parang foreign language ito sa pandinig ko. Ang supervisors lang namin ang nakikipag-usap sa kanila at kami naman ay nakikiosyoso lamang at naghihintay lamang ng context sa kung ano ang nangyari. Pagkatapos nilang mag-usap ay napapailing na tinignan ng aming supervisor ang kasamahan namin. Nakayuko lang naman ang kasamahan namin habang humihingi ng paumanhin sa mga lokal at sa aming supervisor. Galit na umalis ang lokal doon at iniwan kami. Dito na ipinaliwanag ng aming supervisor ang nangyari. Ayon sa kwento sa kanya ng lokal na nakita namin kanina, nakita daw niya ang aming kasamahan na umiihi doon sa may paanan ng puno ng balete. Itong puno na sinasabi sa amin ng mga taga roon na iwasan namin. Ngayon daw ay walang pananagutan ng mga lokal doon sa kung ano man ang mangyari sa aking kasamahan dahil nilapastangan nito ang pinamamahaya ng mga engkanto sa lugar. Sinabi na lamang ng aming supervisor na ipanalangin na lang namin na mga haka-haka lamang ang mga kwentong engkanto doon upang walang maging aberya sa aming lakad. Sa mga sumunod tuloy na oras habang nandun kami ay parang nakikiramdam kami sa mga posibleng mangyari. Mabuti na nga lamang at hanggang matapos kami doon ay walang nangyaring kahit na anong kakaiba sa aming kasamahan. Medyo nakahinga kaming lahat ng maluwag dahil doon. Pagkatapos ng aming mga ginawa ay pinagpahinga na din naman kami ng aming mga supervisors dahil maaga din kaming gigising kinabukasan upang magluto ng aming ipapamahagi sa orphanages. Kinagabihan ay nag-uusap-usap kaming magkakatrabaho sa mga naganap sa amin. Actually, enjoy naman kami sa ginawa namin pero yung mga sitwasyon na katulad na nangyari sa amin nung umaga kung saan ay may lokal na nagalit sa amin ay medyo bumabagabag sa aming isipan. Inisip namin na masyadong mga outdated naman ang mga tao sa probinsyang yon. Para isipin na totoo pa din ang mga engkanto at kung ano-anong mga kakaibang nilalang. Natatawa na nga lamang kami kapag naaalala namin ang reaksyon noong lokal sa kasamahan namin na nakagawa umano ng hindi maganda doon. Wala namang nangyari sa kanya. Patunay lamang na hindi talaga totoo ang mga kinakatakutan nilang mga kakaibang elemento. Mga kakaibang elemento na nakapaligid umano sa kalikasan. By the way, yung tinutuluyan naming bahay habang nasa probinsya kami ay malapit lamang sa may simbahan doon. Medyo tanaw pa nga namin yung simbahan kapag sisilip sa bintana. Dito na napili ng aming mga supervisors na manatili para hindi na din kami mahirapang magbiyahe
upang dalhin ang mga pagkain na aming ipamimigay. After nga naming mag-usap-usap ay nakatulog na din kami. Dala na rin marahil ng pagod sa maghapong pagtatanim. Nagising lamang ako ng mga bandang madaling araw dahil nakakaramdam ako na kailangan ko ng magbanyo. Mabilis ako nagpunta sa palikuran upang gawin ang aking dapat gawin. Nang matapos nga ako sa aking ginagawa ay agad naman akong bumalik sa kwarto. Medyo naiinitan ako kaya naman pansamantala kong binuksan ang bintana. Sumilip pa nga muna ako dito upang makalanghap ng sariwang hangin na bibihira mo namang maramdaman kapag nasa lungsod ka. Habang nakasilip ako ay medyo nagtataka lamang ako dahil doon sa bandang may simbahan ay parang may nakikita akong iilang ilaw na hindi naman nagmumula sa mga bumbilya. Nasa may bandang bungad kasi ito ng simbahan at nasa labas din. Imposible namang siguro na maglalagay sila ng ganong kababang bumbilya doon dahil paniguradong mababangga ito ng mga taong dadayo upang magsimba. Inaninag ko talaga ng maigi ang pinanggagalingan ng liwanag. Doon ko napansin na parang hawak ito ng mga figura ng mga tila mga lalaki at babae base sa kanilang kasuotan. Nakatayo lamang sila sa harapan ng pintuan habang hawak ang mga ilaw na yon. Ang nakapagtataka lamang ay hindi ko maaninag ang kanilang mga itsura dahil parang hindi ko naman makita ang kanilang mga muka. Siguro dahil nga sa dilim na din ng paligid. Napapaisip ako ng husto kung dahil nga lang ba doon ang ganong tila glitch na nakita ko dahil nga may hawak naman silang ilaw. Hindi ba dapat ay may ilawan nito ang bahagi ng kabilang mukha? So bakit hindi ko makita ang mukha nila? Napukaw lamang ang aking pansin nang tapikin ako ng isang kasamahan ko. Tinatanong ako nito kung anong ginagawa ko doon. Dahil nga sa hindi ako mapakali sa aking nakikita ay itinuro ko sa kanya ang mga pinanggagalingan ng ilaw sa simbahan. Tinignan ko naman ang magiging reaksyon niya. Dito ko na siya tinanong kung nakikita ba niya ang mukha ng mga ito. Muli siyang tumingin at nakita ko ang pamumutla ng kanyang mukha. Mabilis niya akong pinaalis sa aking pwesto at sinarado ang bintana. Nagtataka ko naman siyang tinanong kung bakit niya sinarado ang bintana mainit na nga. Nanginginig pa ang boses niya na sinabi sa akin na bes hindi mo talaga makikita ang mukha nila. Kasi wala naman silang mga ulo. Parang nanlamig ang buong katawan ko matapos kong marinig ang sinabing yon ng aking kasamahan sa trabaho. Parang doon lamang nagkaroon ng sense sa akin ang lahat. Kaya pala hindi ko makita ang kanilang mga itsura. Mula lieg hanggang mukha ay dahil walang ulo ang mga ito. Malalaman mo lang ang pagkakaiba nila na babae at lalaki sila dahil sa mga suot nilang damit. Hindi na nga kami nakatulog ng kasamahan kong yon. Hindi mawala sa aming isipan ang aming mga nakita. Kinabukasan nga pagising ng aming mga kasamahan ay hindi namin binanggit ang aming nakita. Ayaw naman kasi namin na matakot din ang mga ito dahil mukhang excited pa naman sila. Nang umagang yon, hindi na nakasama sa amin ang aming kasamahan na napagalitan ng lokal kahapon. Medyo masama daw kasi ang kanyang pakiramdam. Kaya naman hinayaan na lamang siya ng mga supervisor namin na magpahinga. Kami naman ay nag-asikaso na ng mga gagamitin sa pagluluto. Sa labas kami ng aming tinutuluyang bahay magluluto kaya naman tanaw namin doon ang simbahan. Hindi ko maiwasang mapatingin doon dahil nga sa nangyari kagabi. Mukhang hindi lang naman ako ang nakakaisip nito dahil yung kasamahan ko na nakakita din sa aking nasaksihan ay panay din ang sulyap sa simbahan. Kahit umaga ay ang eerie talaga ng ambience nito. Alam mo naman, natahanan siya ng Panginoon pero hindi mo maiiwasan na makaramdam ka ng kakaiba na para bang sa gitna ng tayog nito ay may mga itinatago itong lihim ng nakaraan na nais kumawala dito. Napansin ata ng mga supervisors namin ang panay na pagsulyap namin sa simbahan kaya naman sinabihan kami ng mga ito na pagkatapos ng feeding ay dediretso kami doon upang magsimba. Hindi ko naman magawang tumanggi dahil parang ang weird naman kapag ginawa ko yon kaya napangiti na lamang ako ng alanganin sa kanila at tumango bilang pagsang-ayon sa sinasabi nila. Nang magsimula nga ang feeding program namin sa unang orphanage na aming pinuntahan ay nawaglit na din ang
aking pag-iisip ng malalim. Mas nag-focus ako sa aking ginagawa. Nakakatuwa lamang na pagmasdaan ang masasayang mga mukha ng mga bata doon. May ilang mga madre din na tumutulong sa amin. Kasama din namin sila mamaya sa pagpunta sa simbahan. At sila ang magsisilbing guide namin doon. Halos tanghali na din kaming natapos sa feeding program. Nagpahinga at nananghalian na lang din muna kami bago tumuloy doon sa may simbahan. Habang papunta doon ay nagkwento ang ilang madre na kasama namin sa aming lakad. Dahil nga hindi naman kami marunong ng kanilang salita ay trinatranslate ito sa amin ng mga kasamahan naming taga doon. Na itatag daw ang naturang simbahan pa noong 1500s. May madilim umano itong kasaysayan ayon sa kanilang mga ninuno dahil sa pilitang ginamit ng mga praile ang mga lokal na naninirahan doon upang itayo ang simbahang ito. Bukod dito ay nagkaroon din umano ng ilang mga insidente dito kung saan ay may mga pinahirapang mga Pilipinong ayaw magpalit ng relihiyon. Alam naman daw natin na noong unang dumating ang mga Kastila sa ating bansa ay hindi agad tinanggap ng ating mga ninuno ang pagiging Katoliko. Kaya naman ilan sa kanila ang pinahirapan hanggang sa mapilitan silang maging Katoliko. Sa ilalim daw ng simbahang yon ay may piitan kung saan naganap ang pagpaparusa sa mga taong hindi sumusunod sa regulasyon ng mga namumunong praile doon. May mga pagkakataon daw na kahit silang mga naroroon na mga madre at pare ay may paminsan-minsang naririnig na mga iyak o kadenang tila hinihila. Hindi na lamang daw nila ito pinapansin dahil natural na kaganapan na yon sa loob o labas man ng simbahan. Ramdam ko na medyo nakaramdam ng takot ang mga kasamahan ko doon. Kinalabit pa nga ako ng kasamahan ko na kasama kong nakakita ng mga pugot na ulo doon. Papulong niya akong binulungan na posible daw. Kayang ang mga nakita namin ay bahagi ng mga sinasabi ng madre na mga pinaslang at pinahirapang mga tao doon. Hindi ko naman siya masagot dahil hindi ko din talaga personal na alam kung ano ba ang kasaysayan ng lugar na yon, maging ng kanilang simbahan. Mahirap namang manghusga ng isang lugar base lamang sa aming nakita at kwentong aming naririnig. Pero isa lang ang sigurado ako, posible pala na kahit na sa isang banal na lugar ay may mga kababalaghan pa ding nagaganap. Nanggaling na din naman ito sa mga madreng nakausap namin kaya naman eto na rin ang aking pinapaniwalaan. Bago kami pumasok sa simbahan ay nagpicture-picture kami bilang memories sa isa sa mga lugar na aming napuntahan. Dinala kami ng madreng kasama namin sa sinasabi niyang dungeon. Although na-preserve naman, ang lugar na ito ay hindi pa din maiwasan na makaramdam ng kilabot dahil nga sa ikinuwento sa amin ng mga madre. Parang naiisip tuloy namin na anumang oras ay bigla na lamang may bubulaga sa amin ng mga tinorture na mga tao mula sa kulungan na naroroon. Palingon-lingon lang din kami sa mga nadadaanan namin doon. Madilim ang paligid ng selda at hindi ko ma-imagine kung paanong pinahirapan ng mga Kastila ang mga taong ikinulong doon. Habang naglilibot nga kami dito ay parang mas pabigat ang aking pakiramdam. Tila may kung anong mabigat na bagay na bumabalot sa aking katawan kaya naman medyo nahirapan na rin akong huminga. Nakatingin lamang ako sa isang selda pero biglang nanlabo ang aking paningin. Kinusot ko ang aking mata para maalis kung ano man ang tila humaharang dito. Pero laking gulat ko nang pagmulat kong muli ng aking mga mata ay bumungad sa akin ang isang tila eksena sa mga nakakatakot na pelikula. Sa harapan ko ay kitang-kita ko kung paanong pinapahirapan ang isang lalaki. Umaalingaw-ngaw ang kabi-kabilang sigaw mula sa paligid at ang iyakan ng ilang mga kababaihan at kalalakihan. Gusto kong tumakbo ng mga oras na yon pero parang itinulos ako sa aking kinakatayuan. Hindi ako makaalis doon na para bang may nagdikit ng aking mga paa sa lugar na yon upang marinig at masaksihan ang nakakahilakbot na tagpo na ito. Nandun na nilulublob ng mga
tuwang-tuwang Kastila ang ulo ng isang Pilipino sa may tubig o di kaya naman ay pinapahirapan at binubugbog sila sa iba't ibang paraan. Parang gusto ko na ring makasigaw sa kanila. Ngunit hindi ko magawa dahil walang boses na lumalabas sa aking bibig. Parang isa lamang akong tagapanood doon na walang karapatang makisali sa anumang nagaganap. Nagising lamang ako sa tila panaginip na pangyayari na yon nang tapikin ako ng isa sa mga kasamahan ko. Bakit daw pawis na ako at nakatulala sa kawalan. Ramdam ko ang panginginig ng aking katawan ng mga oras na yon pero hindi ko na lamang pinapahalata sa aking ibang kasamahan. Ramdam ko pa din ang bigat ng aking pakiramdam sa lugar na yon at medyo hirap na akong makahinga kaya naman sinabihan ko ang aming supervisor na hindi na ako okay kaya naman mabilis din kaming lumabas dito Papa Dudut. Paglabas namin ay may kumbentong bumungad sa amin. Sa loob nito ay may mga nakadisplay na iba't ibang mga bagay tulad ng isang libro na nababalot ng isang tila balat ng hayop. Medyo naging okay naman ang aking pakiramdam ng mga oras na ito pero nananatili pa din ang bigat ng aking pakiramdam. Mukhang sa lugar lang talaga na yon ako nagkaroon ng kakaibang pakiramdam at pangitain na hindi ko naman maintindihan. Habang kinakalma ko ang aking sarili, ay lumapit ang isa sa mga kasamahan ko na sinasabing may third eye. Ngumiti siya sa akin sabay tanong na nakikita mo din ba yon? Nagtataka naman akong tumingin sa kanya dahil hindi ko na-gets ang kanyang tinatanong. Dito ay sinabi niya sa akin na may nakita daw siyang tila bahagi ng nakaraan ng piita na aming pinanggalingan. May mga taong pinapahirapan at umiiyak. Nang banggitin niya ito ay doon ko lamang na-gets ang gusto niyang sabihin. Imbes na sagutin siya ay tinanong ko siya kung ano ba ang nakikita niyang yon. Ayon sa kanya ay aparisyon daw ng nakaraan ang aking nakita. Mukhang lumakas daw ang aking sixth sense kaya naman nakita ko din ang nasabing mga kaganapan mula sa nakaraan. May mga pagkakataon daw kasi na ipinapakita ng mga kaluluwang hindi matahimik ang kanilang mga pinagdaanan upang maramdaman at malaman ang kanilang mga pinagpaparamdaman ang kanilang mga pinagdaanan. Bago daw kami bumalik sa aming tinutuluyan ay kailangan daw naming dumaan muna sa ibang lugar dahil mukhang may sumama sa amin na mga nilalang na hindi kabilang sa aming grupo. Matapos naming libutin ang kumbentong museo na ito, ay nagpadaan muna sa ibang lugar ang aming kasamahan. May bibilhin lamang daw sana siya. Pumayag naman ang aming mga supervisors dahil may mga bibilhin din daw silang ilang mga kagamitan sa bayan. Habang naroon kami ay tuluyan na ngang nawala ang mabigat na pakiramdam kanina. Pagkatapos naming mabili ang mga dapat naming bilhin ay bumalik na rin kami sa aming tinutuluyang bahay. Pagdating namin doon ay naabutan namin at tila hirap na hirap ang aming kasamahan na nagpaiwan doon. Hawak nito ang kanyang binti at namimilipit na sa sakit. Agad siyang tinanong ng mga supervisors namin kung anong nangyayari sa kanya. Kahit nahihirapan ay sumagot ito na sobrang sakit daw ng kalahati ng kanyang katawan at hindi siya makagalaw. Agad namang kaming humingi ng tulong sa mga taga doon upang malaman kung saan ang pinakamalapit na ospital sa kanilang lugar. Sinabi naman kaagad na mga ito ang lokasyon. Nagpaiwan kami doon ng ilang mga kasama ko at naghintay ng magiging balita ng aming supervisors kung ano ang nangyari sa aming kasama. Habang nandun kami ay naririnig namin na nag-uusap ang mga tao doon. Kasama na nga yung lokal na naggalit sa may sakit naming kasamahan. Iismid-ismid pa nga ito kaya hindi namin maiwasan na hindi makaramdam ng inis dahil gano'n na nga ang nangyayari sa kasamahan namin ay ganito pa ang inaasta ng babaeng ito. Makalipas ang ilang oras ay bumalik na nga ang aming mga supervisors. Alalang-alala ang mga ito dahil hindi umano makita ng mga doktor kung ano ang sakit ng aming kasama. Nagtataka nga daw ang mga doktor sa kalagayan nito dahil lahat ng laboratory test na ginawa nila ay nag-negative naman ito sa kahit na anong virus o sakit. Maging kami ay tila hindi din makapaniwala. Napatanong pa nga kami noon kung paanong mangyayari. Ang ganoon ay kitang-kita naman namin
na may nararamdaman talaga siya sa kanyang katawan. Sapagkat walang nakita ang mga doktor na anumang finding sa kanya ay pinauwi na rin siya ng mga ito. Nagpasya na sanang uuwi kami kinabukasan upang sa mga ospital sa Maynila namin ipacheck up ang aming kasamahan pero kinausap ng mga taga roon ng aming mga supervisors. Ilang mga minuto din silang nag-usap bago nagpatulong ang aming mga supervisor na dalhin sa isa sa mga kabahayan doon ng aming kasamahang lalaki. Mukhang nagmamadali ang aming supervisor kaya naman nagtulungan na kami upang madala ito doon. Sa bahay na pinagdalahan sa kanya ay may altar doon at kung ano-anong mga garapon at damo. Base sa aming nakita ay masasabi namin na ang may-ari nito ay isang albularyo. Lalaki ito at matanda na din. Tahimik lamang kaming nakamasid doon habang inihihiga nila ang aming kasamahan. Pinalabas din muna kami dahil masyado nga kaming madami sa loob. Sa labas na lamang kami naghintay sa kung anong magaganap sa aming kasama. Narinig namin na magdasal ang matandang lalaki sa loob. Kasunod nito ay ang sigaw ng aming kasamahan. Parang may hinahampas sa kanya na kung ano dahilan upang masaktan siya. Tahimik lamang kaming nakikinig doon habang naaawa sa kanya. Habang naghihintay ay bigla kaming nakarinig ng tunog ng kampana. Nagtataka naman kami kahit lampas na ang 6:00 kung kailan madalas patunugin ang kampana ng mga simbahan. Nakita namin na napapasign of the cross sa mga tao doon. Kaya naman isa sa mga kasamahan namin ang nagtanong kung ano ang ibig sabihin ng tunog ng kampanang ito. Medyo nakakaintindi siya ng lingwahe ng mga taga doon kaya naman siya na rin ang naglakas loob na mag-usisa. Kita namin ang seryosong pakikipagkwentuhan ng aming kasama sa mga taga doon. Kaya naman ay naghintay lamang kami kung ano ang mangyayari. Matapos niyang makipag-usap ay agad siyang lumapit sa amin at sinabi ang kanyang nalaman. Nagkaroon daw ng lindol sa lugar na yon noong bandang 2013. Malaki umano ang naging pinsala sa kanilang lugar at kabilang nga sa ilang mga gusali na nasira ay ang kanilang simbahan. Marahil dahil nga sa tagal na rin ng istruktura ng simbahan ay madaling gumuho ang kanilang doorbell tower dahilan upang masira ang kampana at simbahan. Ipinaayos lamang ito ng gobyerno dahil nga sa mayamang kasaysayan ng simbahan. Pero may mga pagkakataon daw na ang bumabagsak na kampana na ginagamit ng mga namumuno dito noong sinaunang panahon ay biglang magwa-warning o alert system kapag may mga sumasalakay na moro ay maririnig pa ding tumutunog. Ang pagtunog nito ay tinatawag ng mga taga doon bilang pag-iyak ng mga taong naging biktima ng karahasan noong panahon ng mga Kastila. Kaya naman takot na takot ang mga ito dito kapag biglang tumutunog ng mag-isa ang kampana ng simbahan. Kasabay nga ng huling pagtunog ng kampana na yon ay ang tila pagkatapos din ng ritual na ginagawa sa aming kasamahan. Nanaig ang katahimikan ng gabing yon habang naghihintay kami na lumabas ang mga supervisors namin. Pagbukas ng pintuan ng bahay na aming pinuntahan ay sunod-sunod na silang lumabas kasama ang tila hinang-hina pa naming kasamahan. Nagpasalamat ang aming mga supervisors sa kanilang ginawang pagtulong sa amin at nangako na hindi na mauulit pa ang anumang kalapastangan ng ginawa ng aming kasama. Pagbalik namin sa tinutuluyan naming bahay ay nag-cancel na nga ng ibang lakad ng aming mga supervisors. Hindi na tuloy ang sightseeing schedule sana namin at nagpasya sila na umalis na sa lugar na yon. Sumang-ayon naman kaming lahat dahil sa loob ng maiksing panahon ng aming pananatili doon ay tila pa puro kababalaghan at katatakutan lamang ang sumalubong sa amin. Kinabukasan nga bago kami umalis doon ay sinilip namin ang mga litrato namin mula sa aming lakad upang malaman kung ano ang ipapasa sa amin ng tagakuha namin ng pictures. Nang mapadpad sa mga litrato sa may simbahan ng aming tinitingnan na mga nakasave na litrato, doon namin napansin ang mga kakaibang hugis ng muka na nakausli sa may pader ng simbahan. Tila umiiyak ang mga ito at hirap na hirap. Dahil sa kilabot ay pinabura ito ng aming supervisors at nagmamadali na kaming niyaya paalis sa lugar na yon.
Pagkabalik nga namin sa Maynila ay wala ni isa man sa amin ang nagbanggit ng mga naganap doon. Ni isa sa mga sumama doon sa lakad na yon ng aming kumpanya ay hindi na umulit sa mga sumunod pang taon. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin may paliwanag ang mga naging kaganapan sa amin sa lugar na yon. Pero isa lang ang aking sigurado. Minsan ang ating nakaraan ay may mga alaalang iniiwan na minsan maging ang mga nilalang na sangkot dito ay hirap na makalimutan. Hanggang dito na lamang po ang aking liham. Maraming salamat po sa inyong oras and more power sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Hershey. Ang nakaraan ay madalas na isang bahagi ng ating kasaysayan na madalas ay hindi agad natin nakakalimutan. Ito ay kaakibat ng isang mayamang kultura ng ating bansa. Katulad nga ng mga naranasan nila Hershey, minsan ang mga masasakit na karanasan ng ilang mga individual ay naiiwan sa lugar kung saan ito naganap at madalas ay mga nagiging aparisyon na siyang patuloy na gumagambala sa sino mang nais nilang pakitaan. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.